Pangatlong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa midterm elections. Kahapon umeksena ang ilang kontrobersyal na personalidad. Kabilang dyan ang ilang nadawit sa iligal na droga at meron ding vlogger. Magbabalita, Simon Gualvez. Sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, agaw pansin ang online personality na sa Diwata o Deo Balbuena sa totoong buhay. Naghain din kasi siya ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN bilang fourth nominee ng vendors party list. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. Ayon sa COMELEC, maaari namang makaupo ang fourth nominee kung manalo ang party list ng kahit isang seat sa Kongreso. Pero yan ay kung masasawi o madidisqualify ang naunang tatlong nominees ng partido. Pwede nilang palitan kasi namatay. O kaya na-disqualify, pwede nilang palitan. Sa Bambantarlac, nag-file na ng COC sa pagkaalkalde si Joey Salting na tinalo ni dismissed Mayor Alice Go noong 2022 elections. 468 votes lamang ang naging lamang noon ni Go kay Salting. Running mate ngayon ni Salting, si suspended Bamban Councilor Jaji Sales na nadawit sa isyu ng Pogo. Tatakbong alkalde ng Albuera Leyte ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Anak siya ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa na napatay sa kulungan noong 2016. Dinawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mag-ama sa illegal na droga sa Eastern Visayas. Naabsuelto si Kerwin sa illegal drug trade pero may kinakaharap pa siyang money laundering case. Isa pang isinama sa narcolist ng Duterte administration si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na susubukan muling tumakbong alkalde. Kasabay nito, piniyagan na ng COMELEC na makaboto ng kanilang kongresista ang mga nakatira sa 10 EMBO barangays. Ito yung mga barangay noon sa Makati na inilipat sa 2 distrito ng Taguig. Pinagbasehan daw ng COMELEC sa desisyon ang concurrent resolution ng Kongreso. Kahit hindi siya batas, ay yun ang sense of both houses of Congress. And therefore, it carries a lot of weight, lalo na sa katulad ng COMELEC na nagdi-dispense ng administrative function. And therefore, pinakinggan po natin yon. Siniguro naman ng COMELEC na hindi madedeklara ang isang kandidato bilang nuisance o panggulo dahil lamang sa kahirapan o pagiging hindi popular. Tingin kasi ng iba, kung walang pera, hindi rin makakapangampanya sa buong bansa. Or no property qualification is required for the exercise of civil or political rights. Nasa konstitusyon natin yan. Pero hindi rin daw papayag ang komisyon na gawing mockery o katawa-tawa ng ilang kandidato ang eleksyon. Kabilang sa may tuturing na nuisance ang kandidatong kapangalan o katunog ng isa pang tumatakbo sa parehong posisyon na may intensyong makahati ng boto. Posible namang maisantabi ang paggamit ng digital signature ng mga gurong magiging electoral board member. Digital signature ang ginagamit sa pag-operate at pag-transmit ng mga automated counting machines. Pero sa record ng Department of Information and Communications Technology, mula sa 30,798 active DepEd subscribers, 4,228 lamang ang nagpa-activate. Sakaling may isantabi ang digital signature, backup plan ng smart card na tinatap ng guro sa machine. Sa usapin naman ng seguridad, sinabi ng COMELEC na malabo ang pagbigyan ang suwestyon ng PNP na mapaaga ang pagpapatupad ng election gun ban. Ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok lamang pag pumasok ang election period na mangyayari 120 araw bago mag-eleksyon at yan po ay mga kalagitnaan ng Enero. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.